Part 2. Victor. Ang kabayong madalas gamitin ni Victor at Liza ang nagustuhang sakyan ni Alexa. "Wag ho si Akira, senyorita. Delikado. Marami nang sumakay sa kanya na inihulog niya. Si Senyor Victor lang ang kayang magdala sa kanya," sabi ng tagapangalaga ng kwadrang si Mang Andres. Ewan ni Alexa kung bakit umiral ang pagiging pasaway niya sa pagkakataong yun. Parang gusto niyang magrebeldeng di mawari. Naiinis siyang hindi niya maintindihan. "Kaya kong i-handle si Akira, Mang Andres. Pakilagay ninyo ho sa kanya ang saddle. Hindi ka pwedeng sumakay kay Akira, Alexa. Hindi ka pa nga marunong mga bayo," protesta ni Tristan. "Madali lang mga bayo," pagmamatigas ni Alexa. Para sa kanya ay mukhang mas madaling sumakay sa kabayo dahil apat ang paa nito kaysa sa bisikleta. "Sige na mga Andres, lagyan nyo na ng saddle si Akira." "Diyos ko!" bulalas ng matanda. "Ako ang malilintikan nito kapag napahamak kayo, senyorita. Alanganin pa rin ito kung susundin ang utos niya o hindi." "Bakit hindi ninyo bigyan ng chance si Alexa para tuklasin ang kakayahan niya, Mang Andres?" sabi ni Liza na hindi nila namalayang lumapit. Kahit na sinabi nito yun sa magandang tono ay negatibo pa rin yun sa pandinig ng dalaga. Paranoid na akong paranoid. Basta ang pakiramdam niya ay hinahamon ni Liza ang kakayahan niya. Namilog ang mga mata ni Alexa sa iritasyon. Naramdaman niya ang pag-iinit na magkabila niyang pisngi. "Sige na ho, Mang Andres, lagyan niyo na ho ng saddle si Akira," matigas niyang sabi. Hindi siya aware na halos maglabasan na ang mga litid niya sa leeg sa tindi ng inis kay Liza. Ang akala naman ni Mang Andres ay galit na siya rito kaya napilitan itong sumunod sa utos niya. "God, Alexa, no!" Pinigilan siya ni Tristan sa braso nang akmang sasakay na siya sa likod ng kabayo. "Pabayaan mo ako, Tristan. Kaya ko to." Marahan niyang inalis ang kamay nito at saka sumampa kay Akira. Inaamin niyang nakadama siya ng kaba pero pilit niyang nilabanan dahil ayaw niyang mapahiya sa harapan ni Liza. Ang babaeng ito ang magdadala sa kanya sa hukay kapag nagkataon. "Ako ang magdadala kay Akira, Alexa." Umangkas din si Tristan sa likod ng kabayo upang igiya siya. Lumapit naman si Liza kay Akira at may ibinulong. Biglang tumakbo ng mabilis si Akira at kamuntik nang mahulog si Alexa. Mabuti na lamang at naging maagap si Tristan. Hinawakan siya nito sa bewang. "Stop, Akira! Ho!" utos ni Tristan sa kabayo sa walang tigil nitong pagtakbo. Papalapit sila sa kakahuyan at napakadelikado nun. Magkakasala sa labid sila sa mga sanga sa ganitong bilis ni Akira. "Ho!" Subalit hindi sumunod ang kabayo. Mas lalo pa nga nitong binilisan ng pagtakbo. "Oh my God!" bulalas ni Alexa na nagpikit ng mga mata. Malapit na sila sa bungad ng kakahuyan. Malakas sa tunog ng armas ang nagpawala sa ulirat ni Alexa. Galit na anyo ni Victor ang sumalubong sa paningin ni Alexa nang magkamalay siya. Hindi niya nakayanan ang intensidad na lumarawan sa mga mata nito kaya muli siyang napapikit. Anong nangyari?" "Kamuntik ka nang mawala ng buhay dahil sa katigasan ng ulo mo," sabi ni Victor sa halip na sagutin ang tanong niya. "Ano nga nangyari? Nasaan si Tristan?" Nagdilat siya ng mga mata pero hindi siya tumingin kay Victor. "He's fine. Si Akira ang kawawa. Tinamaan ko siya sa binti para lang mailigtas kayo ni Tristan." "Para lang mailigtas kayo ni Tristan?" Inulit ni Alexa ang mga katagang yun at nakadama siya ng iritasyon. Bakit sa pagsasalita ng taong ito ay parang mas mahalaga pa kaysa sa kanila ni Tristan ang alaga nito? "Paborito kong kabayo si Akira. 15 years old pa lamang ako ay nasa akin na siya. Simulat sa pool ay hindi siya nasaktan sa akin. Pero nang dahil lamang sa'yo ay pansamantalang hindi makakalakad ang kawawang kabayo. Sana nga hindi mo na nga lang kami niligtas." Putol ni Alexa sa sermon ng lalaki. "Masaya ka na sana ngayon kung nawala ako dahil wala ka ng kahati sa mamanahin mo kay Papa." "What are you talking about?" Namula ng husto ang mukha ni Victor sa sinabi niya. Ikinagulat naman ni Alexa ang nasabing yun. Wala yan sa isip niya, pero kusang lumabas sa kanyang bibig. Naisip niya marahil subconsciously ay yun ang pangmalas niya sa lalaki. Pinangatawanan na niya ang sinabi.
Huwag ka na magkaila, Victor. Alam kong alam mo ang sinasabi mo. Alam kong alam ko. Alam kong alam mo ang sinasabi ko. Masakit ako sa paningin mo dahil kaagaw mo ako sa yaman ng papa. Tama na yan. Nagdilim ang mukha ni Victor at kumuyom ang magkabilang kamao nito. Nakadama naman ng takot si Alexa. Umisod siya paraon sa gilid ng kama, palayo rito. Ang nasa isip niya ay sasaktan siya nito. Napapitlag siya nang hawakan nito ang magkabila niyang balikat. Maraming ulit ko nang pinapalampas ang mga masasakit na salitang sinasabi mo laban sa akin. Sabi nito sa pagitan ng pagtatagis ng mga ngipin. Gayong hindi ko naman ipinagpilitan ng sarili ko para ampunin ng papa mo. Hindi matandaan ni Alexa kung kailan niya ibinaba ang pagkatao ni Victor. Wala rin siyang sinabing masasakit na salita rito. Kaagad siyang naghinala sa mapagkunwaring nitong nobya. Kung di siya nagkakamali, ay ito ang nag-imbento ng kwento para lumabas siyang masama. Bumuka ang bibig ni Alexa para idepensa ang sarili. Kailangang malaman ni Victor na deceiving ang mukha ng tinig ng nobyang niya ito. Pero bago pa man siya nakapagsalita ay marahas ng inangkin ng lalaki ang mga labi niya. Nagpumiglas siya, pero wala siyang laban sa lakas nito. Mahigpit na hinawakan ni Victor ang kanyang ulo, kaya hindi niyang magawang iiwas ang muka. Siguro naman ay sapat na ang parusang yan para magtanda ka, Alexa. Sabi nito pagkatapos ng eksenang yun. Mag-iingat na siguro yung bibig mo. Bastos ka! Sabi ni Alexa na masamang-masama ang loob. Sa edad niyang 22 ay marami ang nanliligaw sa kanya. Pero wala siyang sinagot dahil wala pa sa isip niya ang pakikipagnobyo. Isa pa ay ayaw niyang mahalikan, which is normal na sa magkasintahan sa panahong ngayon. Ang gusto niya, never been kissed, never been touched siyang haharap sa altar ng lalaking pakakasalan niya. Ganon siya kakonserbatibo. Bagay na ayaw niyang ipaalam sa iba dahil tsak na pagtatawanan lang siya. Pagbabayaran mo to, Victor! Paulit-ulit niyang sabi habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha. Napakabastos mo! Wala na sa loob niya ang katagang lumabas sa kanyang bibig dahil sa tindi ng paot na bumangon sa kanyang puso. Napakalaking issue sa kanya. Napakalaking issue para sa kanya ang ginawa ni Victor at kung maaari lang ay gusto niya itong masaktan. Nakatitig lang si Victor sa kanya at hindi nito malaman kung ano ang gagawin. Patuloy naman sa pag-iyak ang dalaga. Kung ano-anong masasakit na salita ang lumabas sa kanyang bibig laban kay Victor. Hindi pa siya nakontento. Pinagbabato pa niya ito ng unan. Labas! Labas! Lumabas ng silid ang lalaki. Nakasalubong nito si Tristan sa sala. Kumusta si Alexa? Concern na tanong ni Tristan. Nagamalay na siya. Bahagya pang nautal si Victor. Salamat sa Diyos! Gumuhit ang relief sa mukha ni Tristan. Wala nang tunog ang iyak ni Alexa nang pumasok si Tristan sa kanyang silid. Papahid-pahid na lamang siya ng luha. Nasaktan ka ba, Alexa? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Umupo ito sa gilid ng kama at hindi nito malaman kung saan siya hawakan. Masakit ang katawan ko, pero mawawala rin to. Hindi magawang ipagtapat ng dalaga ang totoong dahilan ng kanyang pag-iyak dahil nahihiya siya. May gusto pa naman siya kay Tristan at maraming sandali na pinangarap niya ito ang kasama niyang lumakad patungo sa altar. Unang kita pa lamang niya rito ay kaagad na siyang nabighani sa mapupungay nitong mata at ilong na perpekto ang hugis. Ani mo lililok yun ng isang bihasang iskultor. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Punong-puno ng concern ang tinig ni Tristan. Wag na, salamat na lang. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ikaw ba nagdala sa akin dito sa silid ko? May mga gasgas sa mukha nito. Hindi rin imposibleng may sugat o pinsala ito sa ibang bahagi ng katawan. Ngunit umaasa siyang sana ay hindi sa mga bisig ni Victor siya nahimlay dahil namumuhi siya sa taong yun. Kahit ito ang napagmulatan niya ng mga mata ay posible pa rin hindi ito ang nagbuhat sa kanya. Sana ay si Tristan na lang. Di ko alam.
Nawalan din kasi ako ng malay dahil sa lakas ng pagkakabagsak natin sa lupa. Ganun ba? Nakaramdam na naman ng inis ang dalaga para sa binata. Ang lalaking yun nga ang nagdala sa kanya rito. Paano kaya siya nito binuhat? Siguro ay wala itong kaingat-ingat. Basta na lamang siguro siya pinasan na parang sako ng bigas. Gusto pa sana ni Alexa na makasama si Tristan. Ngunit hindi niya ito nagawang pigilan ng magpaalam umuwi dahil masama na ang tinging ipinukol sa kanya ni Victor. Kahit hindi nito sabihin sa kanya ay alam niya kung ano ang naglalaro sa isip nito. Narinig niya kanina nang sabihin ito kay Sally na napalabasin na si Tristan sa kanyang silid at sa sala na lamang sila mag-usap. Konserbatibo rin palang lalaki, pero nagawa siyang halikan. Ay, nakakainis talaga. Take care, Alexa, bilin sa kanya ni Tristan. Huwag ka na uling sumakay sa kabayo. Kung gusto mo talaga matuto ay magpaturo ka kay Victor. He's a good teacher. Siyang magturo sa aking mga bayo. Tumingin ito kay Victor at ngumiti kahit na nakasimangot ang huli. Napaka-arogante. Kala mo kung sino. Gigil na sabi ni Alexa sa sarili. Inihatid niya si Tristan hanggang sa ibaba ng hagdan ng terasa. Nalingunan niya si Victor na nakasunod ang tingin sa kanya. Galit ang anyo nito. Animal leon na gustong manalakay. Hindi ko alam kung bakit mo tinatawag na kaibigan si Victor, sabi niya kay Tristan sa tonong nakikisimpatya. Napakasuplado at halos ayaw kang pansinin. May ganun ba kaibigan? Hindi siya dating ganyan. Lumambong ang mga mata ni Tristan. Dala lang ng problema kaya nagkaganyan si Victor. Pero maniwala ka sa akin, he's a good man. Kainis siya! Bulalas ni Alexa nang maalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Victor. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Mamaya ay lalagyan niya yun ng alkohol para maalis ang anumang mikrobyong iniwan ng lalaki. Huwag mo na mamurahin si Victor, parang kapatid mo na rin siya. Ipinagkibit balikat ni Alexa ang Ipinagkibit ni Alexa ang magkabilang balikat na animoy nandidiri kay Victor. He will never be my brother. Paano nga ba niya ituturing na kapatid ang isang lalaking humalik ng ganun katindi? Hanggang ngayon ay damang-dama pa rin niya ang pananakit ng kanyang mga labi dulot ng paghalik ng binata sa kanya. Later ay marirealize mo rin na mabuting tao si Victor, Alexa. Ikaw mismo magsasabi niyan. Seryosong sabi ni Tristan. Magiging mabuti siyang kapatid sa'yo. Maniwala ka sa akin. Nakaalis na si Tristan ay nasa ibaba ng hagdan pa rin si Alexa. Hindi mawala sa isip niya ang maamong mukha ni Tristan. Pag-ibig na yata itong nararamdaman niya. Sana manligaw siya sa akin. Hiling ng puso niya. Wala sa loob na napatingala siya sa langit na animo naghihintay ng kung ano. Umaambon, Alexa. Pumasok ka na. Umaambon, Alexa. Pumasok ka na. Hindi niya kailangan lumingon upang makilala ang may-ari ng tinig. Bigla siyang nainis. Humarap siya sa binata na nag-aapoy sa galit ang mga mata. Punong-puno yun ng panunumbat. At kung nakakasakit lang ang tingin ay kanina pa nawala si Victor. Alexa, I hate you! Putol ng dalaga sa iba pa sanang sasabihin ng lalaki. Lalo siyang nakadama ng galit dito. Sa edad mong yan ay hindi naman ako maniniwalang nag-iisip kang baka mabuntis dahil lang sa halik na yon. Sabi ni Victor sa nang uuyam na tono. Ang guilt na kanina na nakaguhit sa mukha nito ay mabilis na napalis sa kagatigasan ng pinakita ni Alexa. I didn't expect na sa modern age natin ngayon ay mayroon pa palang natitirang Maria Clara. Hindi ko rin akalain na bastos pa lang ay pinagmamalaki sa akin ni Papa. Kundi lang may sakit ang Papa ay ipinarating ko na sa kanyang ginawa mo. Pinagmasdan niyang mabuti ang reaksyon ni Victor. Sa halip na matakot ito o mag-alala ay ngumiti pa ng nakakaloko. Wala ka talagang puso! Akma niyang sasampalin si Victor. Ngunit na maagap nitong nahawakan ang kanyang kamay at muli siyang hinalikan sa mga labi. Talagang bastos ka! Gusto niyang maiyak sa galit, pero nagpigil siya. Inisip niyang mas lalo lamang magdiriwang ang puso ni Victor kapag nakikita nito kung gaano siya kahina. Tila nang hihinang tumingala na lamang siya sa langit. Nahagip ng tingin niya si Liza na nakadungaw sa bintana ng kwartong okupado nito. Gusto niyang tumawa ng malakas sa nakikitang reaksyon nito. Nanlilisik ang mga mata nito sa tindi ng pagsiselos.
Be honest with me, Victor. May gusto ka ba kay Alexa? Ang tanong na yon ni Liza ay nagpalakas ang tibok sa puso ni Alexa habang pababa siya ng hagdan. Ang akala ng dalawa ay wala na siya dahil kanina ay nakita ng mga itong pumasok siya sa kanyang silid. Bastos na kung bastos. Ang mahalaga ay malaman niya kung anong sasabihin ni Victor sa mataray nitong nobya. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Kapatid ko si Alexa. Sinong niloloko mo, Victor? Noon lamang nagpakita ng galit si Liza sa harap ng nobyo at ikinituwa yun ni Alexa. Mabuting malaman ni Victor na nagtatago lamang sa likod ng maskara si Liza. Hindi niya alam kung paano niya nalaman pero tsak niyang ibang-iba ang nasa kalooban ng babae sa panlabas nitong anyo. Damang-dama niya ang kaipokritahan nito sa tuwing nakikipag-usap at naglalambing sa mga katulong. Minsan na niyang nahuli si Liza na umismid matapos makatalikod si Sally na humalik sa makinis itong pisngi. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pandidiri. Alam natin pareho na hindi kayo magkaano-ano ni Alexa. Ni hindi iisa ang apelidong dala ninyo. Sa konting legal manipulation lang ay pwedeng-pwede na kayong magpakasal. Kasal? Gustong masok ni Alexa sa salitang yun. Hindi mangyayaring magpakasal siya kay Victor. Kahit siguro ito na lamang ang matitirang lalaki sa mundo. Mas mabuti pang mawala na lamang siya kaysa ito ang kanyang mapapangasawa. Kinabig naman ni Victor ang nobya at hinagkan sa noo. Nagseselos pala ang love ko. Paglalambing nito, hindi ka dapat makaramdam ng selos dahil hindi ko type si Alexa. Ayoko sa isang babaeng matigas ang mukha at walang kalambing-lambing. Masakit pang magsalita. Walang pakialam sa dami ng iba. Gusto nang bumaba ni Alexa ng sandaling yun. Sa bagay, hindi rin natin siguro masisisi si Alexa, Han. Saan ni Liza? Dahil mukhang pangit ang environment na kinalakhan niya, dapat ay tayo na lamang ang umunawa sa kanya. Kaya tuwing pinagsasalitaan niya ako ng hindi maganda, ay nire-reverse psychology ko na lamang siya. Malumanay na sabi nito. Maraming sandali na gusto ko siyang turuan ng proper conduct, pero pinigil ako ng pag-aalala na baka lalo lamang kaming hindi magkasundo. Naramdaman ni Alexa ang panginginig ng buo niyang katawan sa tindi ng galit. Ang mayabang na Liza na yun, talagang pang-award ang dating ng arte. Kung nasa showbiz lang ito ay tsak na best actress ito. Inis na wika niya sa sarili. Paano nga ba mapapalabas ni Alexa ang tinatagong ugali ni Liza? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.